Samantala, alamin naman natin ang latest sa bagyo at sa magiging epekto nito sa mga susunod na araw. Live mula Pag-asa, Ibandila mo, Apple Salandoni. Apples, anong latest sa bagyo? Karen, sa pinakahuling update ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa 985 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang hangin na may lakas na 130 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Ang bilis nito ay nasa 20 kilometers per hour. Wala pang isinasailalim na area sa public storm warning signal ang Pag-asa at hindi rin inaasahang tatama ang bagyo sa lupa. Sa kabila nito, inaasahang lalakas pa ang bagyo dahil bukod sa nasa dagat ito ay papalakasin din ito ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Pinangambahan ang mga pagbaha at landslide na maaring maranasan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. As of 8 p.m. kanina, nasa orange rainfall warning ang Cavite at Laguna, nasa yellow warning naman ang Bataan, Zambales, Batangas, Rizal, Bamban at Capas sa Tarlac at Clark at Porac sa Pampanga. Samantala, naka-red alert status na ngayon ang La Mesa Dam dahil malapit na itong umapaw dahil sa pag-ulan. Ngayong alas 7 ng gabi, nasa 79.73 meters na ang water elevation sa La Mesa Dam o 42 centimeters na lamang bago ang overflow level na 80.15 meters. Inirekomenda ng La Mesa Dam Management sa mga LGUs ang preemptive evacuation sa mga residente sa Tulian River. Ang Ipo Dam naman sa Bulacan umapaw na pero dahil maliit lamang ito ay kayang saluhin ng Angat River ang tubig mula rito. Ayon pa sa Pag-asa, Karen, ngayong gabi ay makakaranas ng light to moderate rains ang ilang bahagi ng Metro Manila, Nueva Ecija, Bulacan at Quezon Province at magtatagal daw ito ng 2 hanggang 3 oras. At yan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa. Karen. Maraming salamat, Apple Salandoni.